Samantala, nagkasa naman ng kilos protesta ang ilang grupo matapos pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget. Tinuligsari ng mga rallyista ang administrasyon at ang Bicameral Conference Committee dahil sa anilay hindi makatarungang alokasyon ng pondo sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. 2025 budget! Mainit ang sigaw ng mga grupong nagsagawa ng kilos protesta sa Tomas Morato ngayong Lunes para batikusin ang anilay anti-poor na 2025 national budget. Ito'y kahit pa opisyal na itong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, kasabayan ng pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Anila, bahagi ng isang uri ng pork barrel ang paglagda ng Pangulo sa 26 na bilyong pisong pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita program na suporta umano sa mga minimum wage earner. Itong December 30 ngayon, tandaan natin, binaril si Rizal. Binaril na rin ang taong bayan ngayong taon naman na ito. Yung 184 or 194 na binito mula sa DPWH Fund. Pero yung mga pondo ng mga nasa Kongreso, Senado, maintain yon 47-something billion. Kaya maghahati-hati na naman, makakapal na naman ang pitakan nitong mga nasa Kongreso at Senado. Ayon sa mga grupo, kahit nasa 194 billion pesos ang direktang ginamitan ni Pangulong Marcos ng kanyang veto power dahil sa hindi raw akma sa prioridad ng kanyang administrasyon, tila naisantabi raw ang mga pangangailangan ng mga mahihirap. Yung ayuda dapat nga sa OFWs yan eh. Kaya kawawa rin yung ating OFWs. Talagang nagpapakahirap para kumita sa ibang bayan, yun nga yung kapos ang kita. Kaya dapat may ayuda. So paano mabubuhay yung manggagawang Pilipino at yung kanilang pamilya? Yan hindi nila maintindihan kasi iba na ang utak ng mga nasa gobyerno kasi may pera sila eh. Dahil ninanakaw nila yung malaking bulto ng pera eh. Paliwanag naman ng Department of Budget and Management. Yung AKA po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po para maging consistent yung pagbibigay ng AKAP. Pero buwelta ng mga nagprotesta, ito na ang pinakakorap na budget na naipasa sa bansa. Bit-bit nila ang higanting replika ng perang may muka ni Pangulong Marcos at ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na anilay nakinabang sa pondo. Pero paliwanag ng Pangulo. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Makakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.